Walang tigil po sila sa pagpakalat ng fake news about the health ng ating Pangulo. At gusto nila patay na yung ating Pangulong Bongbong Marcos para iupo si Sara Duterte. Hindi yan makakaupo. Itaga nyo yan sa ulo ninyo. Itaga ninyo sa ulo ni Bato na kalbo. Na hindi na po nagpapakita hanggang ngayon, mga kababayan. Kaya pati yung Malacanang press con, nagpalabas na ng statement po. Una yung Photo Journalist Association po na nag-cover ng Araw ng Kagitingan kasi pinalalabas yung mga pictures nila recycled. Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. Hanggang ngayon wala pa rin tigil sa pagpapakalat yung mga DDS ng fake news tungkol sa kalusugan ng ating Pangulo. Mas lumala pa ngayon yung pinapakalat na fake news ni Jason Sapo. Pinapalabas patay na yung ating Pangulo. Yung itinakbo po sa ospital, si Kitty pala. Di ba, mga kababayan? Yung post ni Bongo, si Kitty, yung tinakbo sa ospital. Never yung ating Pangulong Bongbong Marcos na fully recovered na, mga kababayan. Yan post ni Bongo, mga kababayan. Tinakbo sa ospital si Kitty Duterte. Pagkatapos walang tigil na pinapakalat ng mga DDS influencers, worse, patay na yung ating Pangulo. Ito yung pinapakalat na picture ni Jason Sapo. Sabi niya, bakit po nakagitna ang taas sa bandila ng Republika ng Pilipinas sa Malacanang Palace ngayon? Will somebody from the PSG or Office of the President tell us anong meron? Sinong binibigyan ng pugay o pagkilala ng paglisan o kamatayan? Naka-half-mast? Matindi talaga niya, Mr. Maravillas. Siguradong fake fake picture. Edited na naman po. Yan ang pinapakalat nila. Anong mayroon sa Malacanang? 7 hours ago. May malagang bisita ba? Bakit nag-half-mast ang bandila ng Pilipinas? Po sabay naman atake ng mga minions nila. Sana ang kutob ko magkatotoo. Yan ang pinapakalat nila. Ito yung sinasabi natin. Wish sila ng wish ng masama. Hampas nila sa kalabaw, sa kabayo ang latay. Ang tama sa pamilya Duterte, si Kitty yung tinakbo sa ospital. Ito yung hindi fake news, mga kababayan. Kasi post mismo ni Bongo, tapos kinonfirm ni Kitty mismo. Yan tao sa papa ko. Mahal na mahal niya kaming lahat at mahal niya si Tatay Digong. Nandito siya ngayon sa birthday ko na may sakit ako at na-admit ako sa hospital. Binisita niya ako at pinadalhan ng fruit basket at magagandang regalos. Kita ninyo? Sa kalabaw yung hampas nila, sa kabayo yung latay. Massive yung pinapakalat nilang fake news. Mark and beyond. If this is true, ano pa hinihintay ng Supreme Court? Declare Sara Duterte as President of the Republic of the Philippines. Matindi. Mga kababayan, pinapakalat nila. Kaya sabi nitong si John Montes Abindano, matutulog na lang ako. Ito pa nakita ko, mga DDS talaga. At umupo si BP Sara Duterte. BP Sara Duterte nyo may declare pa kayong nalalaman. Maghintay kayo sa 2028. Baka nga hindi pa yan makaupo as president sa 2028. Sinupalpal po. Ito pa Yan ang mga pinapakalat nila. 5 hours ago. Kaya sabi ni Eric Laguyan Ramirez, update tayo. Galit na naman kayo, not to worry. I-entertain and comfort your blood pressure and small brain. Sabay tawa. Yan ang pinapakalat nila kasi sa April 14 kasi, mga kababayan,
Wala nang takas si Sara Duterte, makukorner ng Justice Committee sa impeachment hearing ng Kongreso. Taranta na sila, kaya ang ginagawa nila, magpakalat ng fake news para ilayo ang atensyon ng mga tao doon sa kaso ni Sara. Yan, nananalangin na sila. Solid Duterte supporter. Samahan si Tatay Digong sa dasal dahil delikado si BP. Sana wag matuloy ang hearing sa April 14. Di ba? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, malakas pa sa kalabaw. Nag-date nga kagabi ni First Lady Lisa Marcos. Yan o. Post mismo ito ni President Bongbong Marcos 1 hour ago. Took Lisa out for a quiet dinner, just a bit of time away from the day. Along the way, we met a mother and a daughter who came over for a quick hello and a short chat. Nice reminder of why we work, why the work we do matters. Yan o. Finistra at Soler, April 11, 2026, kagabi, mga kababayan. Nag-date pa yung mag-asawa. Yan, nagpa-picture din yung chef ng Soler, mga kababayan. Ito, video, mga kababayan. Oh, cute. Kinausap ng ating Pangulo. Oh, that's nice. How old are you? You're so cute. I'm gonna be 10 and Oh, 10. oh happy birthday. Birthday pa pala, no? How there's like not a lot of crimes here than other countries. Yeah, there's not a lot of murders. There's not a lot of robberies. Di ba? Nag-date yung yung ating Pangulo with Lisa Marcos. Nakipag-selfie, mga kababayan, yung bata sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pati yung nanay. Diyan na malinaw, mga kababayan. So, sabi dito sa report ng Inquirer, Marcos First Lady post photos of dinner date ahead of wedding anniversary. Ganun pala. Yan Ano sabi diyan? President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Lisa Araneta Marcos on Sunday posted photos of the dinner date in Parañaque City. Saturday, April 11, a week before their 33rd wedding anniversary. The first couple posted on their respective social media accounts photos of the dinner date sa Soler. Ito din yung post ni Lisa Marcos, mga kababayan. With a picture nung bata na nag-selfie, nagipag-selfie, tapos yung chef. Ito naman yung post ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Walang tigil po sila sa pagpakalat ng fake news about the health ng ating Pangulo. At gusto nila patay na yung ating Pangulong Bongbong Marcos para iupo si Sara Duterte. Hindi yan magkakaupo. Itaga nyo yan sa ulo ninyo. Itaga nyo sa ulo ni Bato na kalbo. Na hindi na po nagpapakita hanggang ngayon, mga kababayan. Kaya pati yung Malacanang press corps, nagpalabas na ng statement po. Una yung Photo Journalist Association po na nag-cover ng Araw ng Kagitingan kasi pinalalabas yung mga pictures nila recycled ng event. Ito ngayon yung pinalabas na official statement ng Malacanang Press Corps. MPC rebats paid coverage daw. Claims depends reporting on Marcos health. Bayad daw, yan ang pinalalabas ng mga DDS. Ina-accuse na bayad. Ayan, sabi dito. Hindi ito gawain ng mga responsabling mamamahayag. The Malacanang Press Corps denied allegations circulating online of cover-up
in bribery concerning President Ferdinand Marcos Jr.'s health, maintaining that all news reports of its members are factual and truthful. Pati yung mainstream media, siniraan na ng mga DDS influencers. You see? Ayan yung statement po na pinalabas nila ngayon pa lang, 4 hours ago. Payag ng Malacanang Press Corps. Mariing pinalagan ng Malacanang Press Corps, MPC, ang aligasyon. Aligasyong kami ay nagpapagamit sa Malacanang o di kaya'y nabayaran para pagtakpan ang totoong estado ng kalusugan ng Pangulo. Batid namin ang kalusugan ng Pangulo ay malagang aspekto ng ating pambansang seguridad. Malinaw sa mga nakarang ulat at mga video ng mga press briefing kung paanong inusisa ng aming mga kasapi ang mga opisyal ng pamalaan tungkol sa kalagayan ng Pangulo. Naninindigan ang MPC sa katotohanan ng mga ulat na nilalabas ng aming mga kasapi nitong nakaraang linggo. Kinokondena rin namin ang garapal na mga pagtangkang sirain ang kredibilidad ng mga mamamahayag at iligaw ang ating mga kababayan para isulong ang interes ng ilan. Ang mga balitang inilalabas namin ay may malinaw na basihan, mga records na nakalap sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga taong may kinalaman sa isyu o di kaya'y amin mismong nasaksihan. Amin ding biniberipika ang anumang mga impormasyon sa aming nakakalap para masigurong ito ay tama at totoo bago namin binabahagi sa publiko. Hindi ito ginagawa ng aming content creator na ang tanging puhunan ay ang kanilang social media account. Malikot na imahinasyon at questionabling agenda. Madaling magbintang, madaling gumawa ng mga kwento, madaling magkalat ng mga walang basihang chismis. Hindi ito gawain ng mga responsabling mamamahayag. Nakakalungkot isiping may mga naniniwala pa rin sa mga manlulukong lumalason sa isip ng ating mga kababayan na aming pinagsisilbihan sa abot ng aming makakaya. Iniimok namin ang lahat na maging mapanuri sa gitna ng batuhan ng mga aligasyon sa social media at kilatisin ang mga pinanggagalingan ng impormasyon. Sa kabila ng mga paninira, patuloy kaming magtatanong, patuloy kaming magmamasid at patuloy na mag-uulat ng patas tungkol sa mga hakbang at polisiyan at ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Marami mang pumipili sa mga kasinungalingang nais nilang paniwalaan, patuloy kaming papanig sa katotohanan at titindig para sa interes ng bayan kahit sino pa ang maupo sa Malacanang. Hindi na nakatiis mga kababayan kasi massive. Organized po itong grupo ng mga DDS na walang tigil sa pagpapakalat ng kasinungalingan at tungkol sa kalusugan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sari-sari yung mga reactions ng mga netizens. Simpleng solusyon, you cannot do for all people of the Philippines. Wag na yung mga order. Just do a live, anong order? Just do a live press con with all media personality and all sikat vloggers in the Philippines and tauhan in both parties para magkaalaman ang lahat-lahat. That's it. Lahat yun live mga kababayan, pinalalabas nila, recycle. Lahat live, in-interview nga, live ni Yossi Castro. At yung sa araw ng kagitingan, live yon, live feed. Ang daming mga witnesses na nandoon. Maraming tao na nandoon, including Colonel Kirubin, na nadismaya din. Talagang ayaw nila paniwalaan kasi ang gusto nilang ipakalat kasinungalingan para iupo si Sara Duterte.
Para hindi na matuloy mga kababayan yung impeachment hearing sa Congress. Yun ang agenda nila. Ipipilit nilang iupo si Sara Duterte. Yun si... Sabi ni Saldi Fontanilla, yaman din na lamang na kayo ay direktang naapektuhan ng mga maling paratang. Sana isampahan ninyo na ng kaso ang mga nagpapakalat ng mapanira at maling balita, akusasyon. Kailangan silang maparusahan. Correct. Yun ay yung gagawin ng Palasyo Malacanang, ng PCO. Carmen Correg Agdon, wala na talagang matino, basta DDS ang nagpapakalat ng fake news para lang pagtakpan ang impeachment proceedings. Correct. Sabi ni Real Politic Manila, para yata matabo na ng impeachment trial. Correct. Sabi ni Joel Yogi Mahores, pero nasaan nga ang Pangulo? Bakit di yan masagot-sagot ng MPC? As in, bawal na ba sa inyo ang magkuha ng konkretong sagot dyan, mismo sa Malacanang? Bakit wala naman lang video o physical appearance? Mahirap pa gawin yan. Nasaan talaga si Marcos Jr., sabi ni Jonathan Balaluna? Bakit yung nakita ninyo na presidente na nagsasalita doon sa araw ng kagitingan at mga meeting sa Palasyo Malacanang, kaluluwa na ba yun? Mismo ngang testigo, yung mga nagko-cover na media, ayaw man ninyong paniwalaan. Sinasabi ninyo, recycled na lang. Saan ka nakakitang recycled na? Ang daming taong kausap. At ang daming mga members ng media ang nandoon nagko-cover. Ito yung latest na picture ng ating Pangulo at ni Lisa Marcos na pag Sunday, may may reunion. Yan 18 minutes ago pa lang, April 12, ngayon pa lang, Bahay Pangulo, Manila. Happy Sunday lunch with Vinny and his friends. Good food, easy laughter, in the kind of moments you wish could last a little longer. Yan yung ating Pangulo. Si Mrs. Lisa Marcos, si Vinny, tapos yung mga friends niya. Nagpa-picture din. Kayo-kayo na lang na mga DDS yung naglulukuhan. Masamang-masama kasi yung loob ninyo kasi matutuluyan si Sarang ma-impeach.